Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Sa araw na ito, pag-aaralan po natin ang isang karakter sa Bible. Di man siya gasinong kilala, tsak nakapupulutan natin ng magandang aral ang kanyang buhay. Ang pangalan po niya ay Shimei. Shimei, may kasabihang first impression last. At hindi maganda ang first impression na makukuha natin kay Shimei. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang kanyang kasaysayan mula po sa 2 Samuel chapter 16 verses 5 to 13. Sa Tagalog po ito. Makinig kayong mabuti. Nang papalapit na si Haring David sa Bahurim, may taong lumabas sa bayang iyon at isinumpa si David. Ang taong ito ay si Shimei na anak ni Gera at kamag-anak ni Saul. Binato niya si David at ang mga opisyal nito kahit na napapaligiran si David ng mga tauhan at mga personal niyang tagapagbantay. Ito ang sinabi niya kay David, "Huwag kang papasok sa bayan namin, mamamatay tao at masamang tao ka. Ginagantihan ka ng Panginoon sa pagpatay mo kay Saul at sa sambahayan niya. Kinuha mo ang kanyang trono, pero ngayon, ibinigay ito ng Panginoon sa anak mong si Absalom. Bumagsak ka dahil mamamatay tao ka." Sa verse 9, sinabi ni Abishai na anak ni Seruya sa hari, "Mahal na hari, bakit niyo po pinapabaya ang sumpain kayo ng taong yan na tulad lang ng patay na aso? Payagan niyo po akong pugutan siya ng ulo." Pero sinabi ng hari, "Kayong mga anak ni Seruya, wala kayong pakialam dito. Kung inutusan siya ng Panginoong sumpain ako, sino ako para pigilan siya?" Sinabi ni David kay Abishai at sa lahat ng opisyal niya, "Kung ang anak ko nga ay binabalak akong patayin, paano pa kaya itong kamag-anak ni Saul? Inutusan siya ng Panginoon kaya hayaan niyo na lang siya. Baka makita ng Panginoon ang paghihirap ko at gantihan niya ng kabutihan ang kasamaang nararanasan ko ngayon." Kaya nagpatuloy sa paglakad sina David at ang mga tauhan niya. Sinusundan din sila ni Shimei, pero sa gilid ng burol lang siya dumadaan. Habang naglalakad siya, isinusumpa niya si David at hinahagisan ng bato sa lupa. Napilitan si Haring David na abandonahin ang kanyang trono. Kasama ang kanyang pamilya at mga alipin, nilisan nila ang Jerusalem. Nakakalungkot ang dahilan ng pag-alis nila ng Jerusalem. Ang anak ni David na si Absalom ay nakipagkutsaba sa mga taong hindi kontento sa kanyang paghahari at banta nilang agawin ang kanyang trono at si Absalom ang papalit na hari. Natakot si David hindi lamang para sa kanyang kaligtasan, kundi maging sa kaligtasan ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga alipin. Alam niyang mas makakabuting tumakas at masiguro niya ang kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay bago makipagdigmaan. Tsak na malungkot silang lahat habang inihahanda ang kanilang mga gamit at nilisan ang kanilang mga tirahan. Mas lalong naging mahirap ito para kay David dahil si Absalom na kanyang anak ang ugat ng kanyang problema. At habang sila'y naglalakbay, we see Shimei cursing the king. Ang pagtangkaan ang kanyang buhay ng kanyang sariling anak ay napakasama na. But you know what? Shimei adds insult to injury. Dahil habang dumaraan si Haring David, ito'y kanyang isinusumpa. Sinabihan niya rin si David na huwag papasok sa kanyang bayan sapagkat siya'y mamamatay tao at masamang tao. At siya'y ginagantihan ng Diyos dahil sa pagpatay niya kay Haring Saul at pag-agaw sa trono nito. Hinahagisan niya rin ng bato at lupa si David at ang kanyang mga kasama. Ang sobrang galit ni Shimei ay dahil sa pagpatay ni David sa kamag-anak niyang si Saul. Gusto niyang makapaghiganti. Ngayon, tingnan po natin ang reaction ni David sa ginagawang ito sa kanya ni Shimei. Actually, pwede niya itong patayin o ipapatay sa kanyang mga tauhan. In fact, si Abishai na isa sa kanyang mga tapat na tauhan ay nag-volunteer na pugutan ng ulo si Shimei. Ngunit hindi siya pinahintulutan ni David. Hinayaan niyang mabuhay si Shimei. Alam ni David kung paano siya nangangailangan ng mercy o awa. Kaya alam rin niya kung paano magpakita ng awa. Mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon ay ito, gaano tayo kawiling magpakita ng mercy o awa
sa mga taong nagkasala sa atin. Sa 2 Samuel chapter 19, verses 16 to 18, makikita natin how Shimei comes to the king. Verse 16, nagmamadaling sumama sa pagsalubong kay David si Shimei, na anak ni Gera, isang Benhaminita galing sa Bahurim. May kasama siyang 1,000 Benhaminita, kasama na rito si Siba, na katiwala ng sambahayan ni Saul, at ang 15 nitong anak na lalaki at 20 utusan. Nagmamadali nilang sinalubong si David sa ilog ng Hordan. Tinulungan nilang lahat si David at ang sambahayan niya sa pagtawid ng ilog at sinunod nila ang anumang gustuhin ni David. So ngayon, tapos na ang pagtatangka sa buhay ni David. Patay na ang anak niyang si Absalom. Napakalaking tagumpay nito sa bayan ng Israel. Ngunit, nagluluksa si Haring David dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Pagkatapos niyang magluksa, nagsimula siyang bumalik sa Jerusalem. Naibalik ang kanyang pagiging hari. At habang siya'y tumatawid sa Ilog Hordan, hulaan niyo kung sino ang sumalubong sa kanya. Ang sagot, si Shimei. Kung sa una nilang pagkikita ay isinumpa at pinagbabato niya si David, ngayon nagmamadali niyang sinalubong si David sa Ilog ng Hordan. Sa verse 18, tinulungan si David at ang sambahayan niya sa pagtawid ng ilog at sinunod ang anumang gustuhin ni David. Sa ikalawang aklat ng Samuel, chapter 19, verses 19 to 20, makikita naman natin how Shimei confesses to the king. Sa verse 19, at sinabi niya sa hari, "Huwag nawa akong ituring ng Panginoon na nagkasala o alalahanin man ang ginawang kamalian ng inyong lingkod ng araw na ang aking Panginoong hari ay umalis sa Jerusalem. Huwag nawang isipin niyo ng hari." At sa verse 20, sapagkat nalalaman ng iyong lingkod na ako'y nagkasala. Kaya't ako'y naparito sa araw na ito, ang una sa lahat ng sambahayan ni Jose, na lumusong upang salubungin ang aking Panginoong hari. So, Shimei confesses his sin to the king. Willing na rin siyang maging alipin ng hari. What a change! Gusto rin niyang palitan ang kanyang identity. Hindi na niya ngayong ibinibilang ang kanyang sarili bilang kamag-anak ni Haring Saul, kundi kabilang na siya sa sambahayan ni Jose. What a change! Sa ikalawang Samuel chapter 19 verses 21 to 23, we see Shimei cleared by the king. Matapos niya pong humingi ng tawad. Sa verse 21, pagkatapos sinabi ni Abishai na anak ni Zeruiah, "Hindi ba't dapat patayin si Shimei dahil isinumpa niya ang piniling hari ng Panginoon?" Sa verse 22, pero sinabi ni David, "Kayong mga anak ni Zeruiah, ano ang pakialam nyo? Huwag na ninyong salungatin ang desisyon ko. Ako na ngayon ang hari ng Israel at walang taong papatayin sa Israel sa araw na ito." Sa verse 23, pakinggan niyo po ito. Kaya sinabi ni David kay Shimei, "Isinusumpa ko na hindi ka papatayin." I-take note po natin yung mercy o awa ng hari nang sabihin niya kay Shimei sa verse 23, "Isinusumpa ko na hindi ka papatayin." Ito po yung mga salitang masarap marinig ng isang makasalanang pinatawad. Ngayon, basahin po natin ang nakasulat sa unang hari, chapter 2, verses 36 to 38, kung saan Shimei was called by the king. Sa verse 36, ipinatawag ng hari si Shimei at sinabi sa kanya, "Magpatayo ka ng sarili mong bahay sa Jerusalem at doon ka tumira. Huwag kang umalis sa lungsod at pumunta sa ibang lugar. Sa oras na umalis ka at tumawid sa lambak ng Kidron, tiyak na mamamatay ka. At kapag nangyari ito, ikaw na ang may pananagutan nito." Verse 38, sumagot si Shimei, "Mabuti po ang sinabi nyo, susundin ko ito." Kaya, tumira si Shimei sa Jerusalem ng matagal na panahon. Nung mamatay po si Haring David, pumalit sa kanyang trono si Solomon na kanyang anak. Ipinatawag si Shimei ni Solomon at sinabihang magtayo ng bahay sa Jerusalem at doon tumira. Subalit, nagtalaga po ng boundaries o limitations ang hari. Hindi siya pwedeng umalis ng lungsod at pumunta sa ibang lugar. Pag sinuway niya ang hari, siya'y mamamatay.
Pumayag si Shimei sa sinabi ng hari. Ngunit, doon po sa unang hari, chapter 2, verses 39 to 40, makikita natin how Shimei challenged the king. Sa verse 39 ang sabi, pero pagkalipas ng 3 taon, lumayas ang dalawa sa mga alipin ni Shimei at pumunta sa hari ng Gat na si Akish na anak ni Maaka. Nang mabalitaan ito ni Shimei, nilagyan niya agad ng upuan ng kanyang asno at sumakay. Pumunta siya kay Akish sa Gat para hanapin ang dalawang alipin niya. Nakita niya sila at isinama pauwi. Maayos ang lahat sa loob ng 3 taon. Sinunod ni Shimei ang utos ng hari. Kaya lang, nang lumayas ang dalawa niyang alipin at pumunta sa Gat, sinundan niya ang mga ito at isinamang pabalik sa Jerusalem. Hindi ko po alam kung nalimutan ni Shimei ang kasunduan nila ng hari. O naisip niyang baka nalimutan na ng hari ang kanilang kasunduan. O ang kanyang pagsuway ay hindi malalaman ng hari. Doon po sa unang hari, chapter 2, verses 41 to 46, makikita naman po natin how Shimei was confronted by the king. Verse 41, nang mabalitaan ni Solomon na umalis si Shimei sa Jerusalem at pumunta sa Gat at nakabalik na, ipinatawag niya ito at sinabihan, hindi ba't pinasumpa kita sa pangalan ng Panginoon at binalaan na sa oras na umalis ka sa Jerusalem at pumunta sa ibang lugar ay tiyak na mamamatay ka? At hindi ba sinabi mo na mabuti ang sinabi ko at susundin mo ito? Ngayon, bakit hindi mo sinunod ang mga ipinangako mo sa Panginoon? Bakit hindi mo tinupad ang mga iniutos ko sa iyo? Verse 44, sinabi pa ng hari sa kanya, tiyak na naaalala mo ang lahat ng kasamaan na ginawa mo sa aking amang si David. Ngayon, gagantihan ka ng Panginoon sa masamang ginawa mo. Pero pagpapalain ako ng Panginoon at ang kaharian ng aking ama na si David ay magpapatuloy sa kanyang maangkan magpakailanman. Sa verse 46, pagkatapos, inutusan ng hari si Benaya na patayin si Shimei. Kaya dinala ni Benaya si Shimei sa labas at pinatay. Nakakalungkot. Nakarating po kay Haring Solomon ang pagsuway na ginawa ni Shimei. Ipinatawag niya ito at ipinaalala ang kanilang kasunduan at magiging kaparusahan pag nilabag niya ang hari. Kaparusahang kamatayan. Shimei crossed the line. Ngayon, haharapin niya ang consequence ng kanyang action. Kapatid, kaibigan, huwag mong isipin na ang mga decisions at choices mo ay walang consequences. Siguradong mayroon. Namatay si Shimei dahil sa kanyang pagsuway o paglabag sa ipinag-utos ng hari. Alam nyo, aminin man natin ito o hindi, we have cursed the King. I mean, King Jesus. Nagkasala tayo sa Kanya. Nakasulat po sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hinahagisan natin ng bato at lupa si Haring Jesus sa tuwing nilalabag natin ang kanyang mga utos. Hinahagisan natin ng bato ang ating Panginoon sa tuwing binabaliwala natin siya. Hinahagisan natin ng bato at lupa si Haring Jesus sa tuwing kino-question natin ang kapangyarihan niya, ang authority niya. Pero ang good news ay ito, kapatid kaibigan, we can come to the King and find mercy. If we will confess our sins, He will surely forgive us. Ngayon, sa lahat ng kumikilala kay Jesus bilang kanyang hari at Panginoon, tandaan niyo po ito, may responsibilities po tayo sa Kanya. May limitations or boundaries siyang ibinigay sa atin. Huwag po tayong lumampas doon. Huwag po nating i-challenge ang Kanyang authority sa ating buhay. Let us all be very careful not to cross the line. Dahil tiyak na ikapapahamak po natin ito. Huwag po tayong lumabas ng Jerusalem na sumisimbolo po sa place of worship
kung saan naroon ang presence ng ating Hari, Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Naway magsilbing aral po sa atin ang naging kapalaran buhay nitong si Shimei. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa kapahayagan mo sa amin na makakatulong sa aming pagsunod sa iyo bilang aming Hari. Tulungan mo po kaming laging magpakumbaba at ipagkatiwala sa iyo ang aming buhay. Tulungan mo rin po kaming manatili o manahanan sa iyong presensya. Huwag mo pong ipahintulot na hanap-hanapin o balik-balikan pa namin ang mga bagay o mga tao na posibleng maging dahilan para mapalayo po kami sa iyo at ikapahamak namin. Hinihiling po namin ang laging paggabay, pagtutuwid, at pagtuturo sa amin ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Amen. Kaibigan, kung hindi mo pa kinikilala si Jesus bilang Hari, Panginoon at Tagapagligtas ng iyong buhay, bakit hindi ka magdesisyon na gawin ito ngayon? Sumunod ka sa isang maikling panalangin ito na tsak na magbabago sa iyong status sa buhay. Sabihin mo ito, sumunod ka sa akin ng bukal sa iyong puso. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapatid, congratulations sa iyo. Kung tunay na tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal Lord, Savior and King, you just made the best decision in your life. Ano ngayon ang dapat mong gawin? Ito ang ilang tips na gusto kong ibahagi sa iyo. Magbasa, mag-aral, at mag-meditate ka ng salita ng Diyos. Malaki ang may tutulong sa iyo niyan. Manalangin kang lagi sa Ama, sa pangalan ni Jesus, at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Regular kang dumalo sa isang church kung saan si Jesus lamang ang tanging itinataas. Tandaan mo yan, tanging si Jesus lamang ang itinataas. Pangapat, makipag-fellowship ka sa iyong kapwa Christians at sumali ka sa mga small groups. Panglima, magpagamit ka sa church na iyong dinadaluhan at syempre, i-share mo ang mabuting balita ng kaligtasan sa iyong kapwa. Pag ginawa mong lahat ito, you will do well. You will continue to stay in the presence of your God, your King, your Savior, your Lord, Jesus Christ. Amen? So may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen and amen and amen. Keep safe always. Stay strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.